Go. Alright, magandang araw, magandang umaga, saan mang panig kayo na roon. Meron tayong bisita, ayan si Brother Dan, Brothers Travelers. Good morning, Brother Dan. Good morning, Bro Jo. Kamusta po kayo? Kamusta? Oo. Ito kasi kahapon yung schedule ni Pangulong Duterte doon sa ikinaso nga nitong ni Franz Castro at siyempre maraming salamat sa iyo at sa inyo doon na pumunta representing Pangulong Duterte. Maaari ho ba ikwento ninyo kung ano ho ang nangyari doon kahapon? Ano yung mga ganap? Actually, yung panawagan lang kasi ng People's Movement ni Ka Eric ng SMNI, Hmm. doon lang ang pinagbasihan namin. Na actually pagkatapos noon nagkaroon din ng panawagan itong si Mr. Jason Sa. Hmm. Ngayon, pag pumunta kami doon early in the morning, kahapon nga, nagkita-kita kami sa circle, ano. Then after that, ako ang instinct ko naman, alam ko naman, anong gagawin natin doon sa circle? Hmm. Sinong pananawagan mo ron, di ba? Not Hmm. unless papakita lang ng maraming tao. So, ang instinct ko, pumunta ako sa Department of Justice, the DOJ, para alam ko doon ang labanan eh. Then, nung napunta kami sa Department of Justice, una, medyo nawalan na kami ng gana kasi kasama ko yung mga supporters natin, mga DDS, Hmm. nag-abang kami sa gilid. Hmm. Sabi ko, bakit sabi ko, wala yata. Mukhang wala, sabi ko. Sabi ko, antay tayo. Sabi ko, antay tayo. Kasi nandito talaga. Maya-maya, nagdatingan na yung mga pulis. At sabi ko, dumadami yung pulis. Then later on, dumami yung mga media, mainstream media. Hmm. Actually, ang kaganapan kahapon is nga yung pagsabit ng counter affidavit. Pero Hmm. hindi natuloy ang pagsusumite ng counter affidavit gawa ng wala naman talagang na-receive na sa pina itong si Ah, dating Pangulong Rodrigo. wala pala? Wala. Walang Okay. nasa parang parang kay Bantag lang Hmm. Then okay. Then nagulat kami, wala kaming plano na magsisigaw-sigaw doon. Hmm. Ano lang kami para sumuporta, live coverage. Hmm. Nagulat kami nang biglang pumasok yung may bayan muna, merong mga siguro mga Makabayan. nasa nandiyan yung acting chair. So ngayon, hindi umaalis yung mga supporters, sumisigaw sila, alangan naman maapit tayo doon. Ngayon, yun, kinausap kami ng mga pulis, hindi kami naparito para manggulo, Hmm. kami sumusuporta lang. Kaya lang biglang nagsisigaw-sigaw nga itong kasama, voluntaryo atang pumunta ron. Yung iba kilala ko, nag-rally about doon. So sinisigaw nila doon na ito nga si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalo na si Tatang na nakasama ko sa COMELEC, yung makibaka, ha? Mm. Huwag matakot, okay? Nakasama ko yan sa COMELEC eh. Sinisigaw niya na mamamatay tao. Hindi, siyempre, bilang supporter, hindi na vlogger muna, supporter muna. Mm. Parang nag-insulto ako. Kaya napasigaw ako na sinabi ko, huwag kayong magpaparatang. Mm. Paratang na yan eh. Nag-aakusa kayo. Bakit? Hukuman ba kayo? Hindi naman kayo hukuman para paratangan nyo yung tao. Then hanggang kinuha ko ng SMNA, tapos kinausap ko ng SMNA, pwede ba kitang ma-interview? Mm. Hanggang siyempre kapag interview, tutukan na lahat ng camera na sa akin na. Mm. So, simple lang naman yung mga tanong doon. Ang tanong sa akin, bakit nandoon kami? Sabi ko, Mm. para sumuporta po dito sa aming mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mm. At the same time, at actually, medyo may putol lang konti yun eh. Pero sa SMNI, kompleto. Nung sinabi ko na nagpapasalamat po kami kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, binigyan po tayo ng 6 na taong katahimikan kontra sa droga. Mm. Yun ang pinaka-diin-diin ko na kahapon. At hanggang sa nauwi tungkol naman kay Franz, yun, uulitin ko lang sinabi ko na based on my analyze, maliwanag na sinabi ko ron, klarong-klaro ang sinabi ko ron Mm. na ah, binanggit sa gikan sa masa para sa masa yung Franz Mm. na NPA o komunista at NPA. Mm. Pero,
ang tanong ko dito, uulitin ko lang ulit, kayo po ba yung Franz Castro o Franz na tinutukoy na NPA. NPA at komunista? Mm. Kasi nag-file po ng kaso kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng grave threat, etong si Franz Castro. Kaya ang sigaw ng taong bayan, hindi lang ako at ang kasamahan namin, siya ba yung Franz na komunista at NPA na binabanggit? Ngayon, the same time, tinanong din kahapon kay Franz. Ano doon sa tinanong din ng mga tinanong din sa kanya ang tanong ng isang reporter, sabi sa kanya, "Ma'am, kayo paano yan? Kayo po ba yung tinutukoy na Franz doon sa SMNI?" Ang sagot lang niya, may panibagong supplemental. May panibagong supplemental kaming nakuha. So, they're picking up ng mga ebidensya coming from the latest news from dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kumbaga sila para silang namumulot na lang sila ng mga ebidensya nila. Ibig sabihin, hindi buo kung hindi lang yung last video ni Tatay, yun ang ginamit na naman na supplemental evidence nila para isumite to confirm. Again, uulitin ko lang kung sabihin yung ko ba, Bro Jo, klaro ko lang. Kahit naman siguro sino, ang maliwanag naman po, mga kababayan, ang sinabi ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Franz na komunista, Franz na NPA, ang tinutukoy po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang tanong, Franz, kayo po ba yung NPA? Kayo po ba yung komunista? Maaaring hindi ko tayo sagutin yan. Pwede pa naman pag-usapan to dahil wala pa naman sa korte. Tinatanong din siya ng mga kahapon, hindi sinagot Hindi niya sinagot. Hindi niya sinagot. Ang sinagot niya lang, may karagdagan kaming supplemental evidence para isusumite ngayon, nagsumite. Pero ang nangyari kahapon, yun, wala kaming plano na sumigaw-sigaw doon. Wala kaming plano na kumbaga hindi planado yun. Hindi pinag-usapan. Ang team namin nandoon, yung mga team namin, ang sabi namin doon, nandoon lang kami to support. Yung iba na manonood lang tapos support. Wala kaming plano. Kaya lang nagkaroon ng ingay na sigawan dahil nga ang pinakausap namin, walang gulo, walang ingay, walang sisigaw. Kinausap nga kami ng mga kapulisan, "Sir, may magsasalita ba sa inyo?" Sabi po namin, wala. Hindi yun namin naiwasan na hindi kami sumigaw kung iniinsulto na po ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama. Na sinisigaw doon, mamamatay tao. Kaya ako, nakita nyo, siguro tinataas ko na yung may picture ako tinataas. Yan nga ang tanong dun saan galing yun? Baga nakahanda ka na ba na dala-dala yung larawan na yun, tinaas mo? Actually sa supporters natin yun. Hindi po sa Department of Justice o sa ihahanda namin yon doon sa circle. Circle. Kasi Department of Justice is not a proper venue para sa rally. Okay. Para sa protest. Kaya nga iniwasan namin to inform yung mga kababayan natin na kung talaga sasabihin natin dadagsa lahat, ma-out of number sila ma-out of number talaga yung andun. Kaya lang, yung crowd, iniiwasan namin, baka magkagulo, lalo na ako, kung ako lang, umihit na ulo ko kapon dahil nga, kita nyo yung mga sinasabi ng mga realista na mamamatay tao, kung ano sinasabi kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, kung ako nasaktan, how much more yung mga... Kaya hindi ko na iwasan na biglang nagkatipon-tipon at yun, sumigaw na sila, sinabayan, out of number kami kahapon, namin yun. Pero hindi ibig sabihin, yun lang ang DDS, yung iba nasa labas. Iniwasan lang po namin na magkagulo, kasi umarang na po, magitna na po yung mga kapulisan, kung paano pa, kung sinabi po namin na, kung inanunsyo ko pa na nandito ako sa Department of Justice, dito tayo maghintay, pumasok po kayo lahat dito, so magkakagulo. Tama. Yung iba kasi hindi yung iba na kasama nating DDS, hindi pumunta mismo sa DOJ, pero kung nagkataon talaga, tama ka, talagang dadami yan sila Pero
gaano kalayo ba yung team ninyo doon sa ano ni Franz Castro? Malapit lang ba kayo o ano? Yung team na yung grupo namin, yung Mm, na sumisigaw, mm, ay malapit lang. Eh siguro pa napakalapit lang siguro, mga bumilang ka lang siguro na 15 hakbang nandun ka na sa kanya eh. hmm. Nandun Okey. sa Department of Justice. Ang kagandahan kahapon, kasi ganito bro, Hmm, ang nangyari kahapon is yun nga, yung kahit kami hindi namin inaasahan ano na magkakaroon mga teacher naka-uniform pa ha. mm. Alam ko kasi yung mga teacher, non-partisan yung mga yan eh, hindi pwede sumali sa mga Dapat, rally na dapat, naka-uniform. mm. Oo. Oo. So, yun doon ako nagulat, bakit naka-uniform yung teacher, then tatakbo doon, ewan ko anong kung may violation bang nalabag yung mga teacher doon, alam naman ni Congressman Franz Castro yan kung kasi teacher yan, non-partisan Kaya yung nga, mga yan, bakit nandoon sila, di ba? Tapos mm. sumisigaw sila. So, again, uulitin ko, wala po kaming intensyon manggulo. Kaya lang po nag-react po kami kahapon, dahil po doon sa dahil po doon sa nauna po sila doon. May dala pa silang mikropono. Kumbaga Hmm, sa pinagtanggol lang po namin ang ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, doon po sa mga akusasyon, mga paratang nila na hindi ho malamon-lamon kahit sila baka hindi nila malamon-lamon ng mga ini. Kaya nga kahapon inulit ko nga, ulitin ko lang ito. Bago kayo magparatang na mamamatay tao yan, patunayan niyo muna sa korte. exactly. Oh, ayan at, nililinaw ni Brother Dan. Kumbaga, tayong mga DDS naman na supporters, hindi naman tayo talaga, initiator ng gulo. Kumbaga, sila naman yung nangunguna kaya lang naman tayo kaya kaya kayo dumating sa gano'n, nagtatanggol lang naman tayo sa, pambabastos na ginagawa nila. Yes. Nabanggit mo na ano, na may dala-dala na silang speaker, ibig sabihin talagang nakahanda na sila at doon pa mismo sa DOJ. Yes. At hindi lang yun yung bandera nilang bayan muna, talaga may mga, ikaklaro ko lang, yung mga nakita ko na rally sa COMELEC Hmm, na may mga galing sa Baseco is the same person din na nandoon. Yung iba pero oh. iba teacher. Ayos yun siyempre namumukhaan mo dumating ka din dun sa Comelec nakita mo sila dun, Kumbaga yung parang Two ginawa times. nila kay Attorney Glenn Chong, parang Mm. alam mo yun, tinawag lang si Attorney Glenn Chong tapos nasa likod pala dun yung mga Makabayan Black, mga ganun ano. Mm. So Yes. namumukhaan mo sila? Yes, kilalang-kilala kita kahit yung nagulat nga sila nung makita ko nasa kabila ako, eh. Hmm, Nung sumigaw ako na meron pang mga footage na siguro sa video ko makikita yung footage na yon. Nang ah, sumigaw ako, "Huwag kayong magpaparatang, hindi kayo korte. Hayaan niyo ang korte ang magdesisyon." oo. Kasi 'yan, paparatang 'yan, baka bigla kayong madampot 'yan, 'di ba? Pinaparatangan mo isang tao. Kaya nga tayo dito, puro tayo pagtatanong. Kaya yung pong interview kahapon, nagtatanong ako. Oo, Kaya nga maganda, nagbibiro yun, eh. maganda, patanong yung ginawa mo, Nagtatanong ako, eto po ang tanong ng taong bayan. Uulitin ko ulit yung tanong ng taong bayan. Yung branch ba na binabanggit doon sa gikan sa masa ay para sa masa, Siya ba yun? eh, ikaw ba yun? Ay, Ikaw ba yung komunista at NPA? ah, Kaya nga kahapon sa mainstream media, sinabi ko, kapag inamin niyang siya si Franz Castro o Franz na tinutukoy na papatayin daw ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Bro oo, Joe, hmm. at inaamin niya na NPA siya, komunista siya. Sabi ko, ang daming pulis dito, hulihin niyo na oh. Siguro 15 lang, 15 hanggang 15 hakbang lang ang layo sa akin ni Praso nung ini-interview ako. Sinabi ko, ayan, hulihin niyo na oh. Sabi ko, kung aaminin niya siya yung France na sinasabing komunista at NPA. Kaya yun ang sentimento ng taong bayan. Ah, kumbaga sabi ko nga bro, ako pumunta ako doon, hindi tayo pumunta ron para mag-live lang for the benefit of views ano. Sabi ko gusto ko na itigil yung pagla-live ko, kailan nakasampa sa akin kahapon may mahigit 1,000 eh. Gusto ko itigil. Gusto ko mag-concentrate sa pagsisigaw-sigaw eh.
nakipagbangayan eh. Hindi, mabuti na rin 'yun at hindi mo itinigil para makita ng, taong bayan kung ano yung talagang ganap doon, Mm. ano. Pero nung ini-interview ka, nakatutok din ba yung mga ibang media do'n aside from SMNI? Yes. Actually, ang mag-i-interview lang dapat sa amin diyan, SMNI. Kinausap agad ako ng SMNI, "Bro, interviewin kita mamaya, kasama grupo." Sabi ko, "Opo," sabi ko. Then after nun, nagulat ako, pinatawag ako behind, sa likod ako eh. "Sir," sabi niya, "puwede bang ma-interview ka namin?" Sabi ko, "Sige po." Ang nakatutok sa akin, UNTV, ano, UNTV, CNN, ABS-CBN, halos lahat ng media lahat ng camera nakatutok sa akin. Pero yung ibang mainstream media po, pinalabas naman po. Aside of SMNI, ang SMNI lang po ang buong-buong pinalabas nila. Ang yung walang cut, hindi ho pinutol. Ano, sa UNTV napanood ko kagabi, nandoon sa TV5 na ang kinagulat ko lang doon sa TV5, Mm, di cut na mapapanood, mapapakinggan sa video ko 'yun. mm. Sabi nung reporter, akala ko anti-Duterte. Ah, so they really thought hindi sila nag-ano ng background check kaagad. So, Oo. nung Oo. nakita siguro na in-interview ka ng SMNI parang akala nila ano, Mm. so kinat na lang Ah nila. Naka-cut 'yun. Mm, Kaya nga nung, pagsabi nung, TV5 na yung reporter, akala ko sabi niya nasa video ko 'yun bro na mahagip 'yun sa video ko. Ang sabi niya, akala ko anti-Duterte. Sinagot ko naman 'yun. Bakit hindi ba puwedeng interviewin ng pro Duterte? so, saan nahagip yung sinabi mismo yun nung interviewer? Yes, yes na, mahahagip 'yun sa live ko. Ayun yung kagandahan ng ano nung, naka-live din ako kahapon. Okay, nahagip sa live mo yun, Mm. pero siguro nung sinabi yun, naka-off, off cam Off na. camera, off cam na. Pero sa live natin hagip siya TV5. at TV5 'yun, TV5. Tapos, meron pa yun, may mga interview pa ako doon hindi na nakuha kasama ko yung dalawang, si nanay yung subscriber natin ano. Bigla nagtanong yung isang babaeng reporter, "Sir, anong masasabi ninyo na sinampahan ng kaso si, Pangulong Rodrigo Roa Duterte?" Hindi siyempre kailangan ko sagutin ano. Hindi ko alam kung naka-ano yun, kung nahagip din ng camera yun, kasi nagtanong sa akin GMA, eh. Mm. Ah, ang ang sagot ko lang, karapatan ng bawat isang magreklamo at magsampa ng kaso. Hayaan na natin siguro kako yung prosecutor kung, ano ang magiging desisyon niya. Lahat naman karapatang magsampa ng kaso, eh. Eh, hindi Mm. ko naman puwedeng, kasi puwedeng, makabulabog sa investigasyon na ginagawa kung sasabihin ko pa yung nalalaman ko, 'di ba? Oo. That means yung TV5 na sinabi niyang gano'n, it only indicates na ano pala sila, 'di ba? Alam na natin ang kulay 'pag gano'n talaga. Si ano, si Chino Gascon nagbiro pa nga sa akin, eh. Ah, Ewan ko kung nahagip din yung ano, hindi ko na, kasi biruan na lang kami nun. mm, Ay, 'di ba una kinuha ako ng video si Chino Gascon, sabi ko, "Hello idol," sabi ko. Tapos nung nandun na kami sa labas, yung ini-interview na kami, kinakausap kami, mm. out of camera na rin 'to, sabi niya sa akin, eh, "Actually 2016 binanatan ako ng mga DDS vlogger." Sabi Sabi niya, ko, "Hindi sabi ba ako niya. pala." Oo. Ah, Yeah. Pinagkaisahan ako, sabi niya, ng mga DDS vlogger. Sabi ko sa kanya, "Sir," sabi ko, "hindi pa ako vlogger no," sabi ko. "Kung saka-sakali," sabi ko, banatan "ngayon din pa lang." kita. Banatan din kita. Hindi, Ah, sabi ko naman, mahagip sa camera ko 'yun, natawa ako. "Kung saka-sakali sir," sabi ko, "baka ngayon pa lang." 'Yun ang, ah, tawanan kami, eh, maganda naman yung naging, kinalabasan. Ang na-disappoint lang ako kasi sabi ko nga, actually eto, hindi naman sa ano, ang mga nakasama ko ro'n, talagang, yung mga nakasama ko sa Comelec na DDS. Sila rin mm. yung nakasama ko doon, kasama yung, subscriber natin. Napahanga ako bro, napahanga ako. Alam mo ba yung sacrifice na ginawa nung mga DDS? Kaya ang ginagawa namin dun is, mula 6 o'clock in the morning nandun na po kami sa circle, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hanggang 4 o'clock nandun po kami. Around 8 o'clock lumipat na po ako sa prosecutor's office, nagpuwesto na kami dun, yung mga kasamahan namin. Sabi ko, "Walang aalis, malakas ang kutob ko, dito ang ganap." So, hindi po tayo nabigo dahil nga doon talaga ang main battle kasi expected ko today,
Ay, ito pala bro. Hello Mm. bro. Ay, okay. Mm. Ito pala, ako mismo pumunta doon sa prosecutor's office, doon sa information. Tinanong ko kung tuloy. Ang sabi nila, tuloy daw po. Medyo lumakas ang loob ko. Si Sir Ferrer, si Sir Joey Ferrer, mga siguro mga 1 hour, pinabalik ko. Sir, patanong mo ulit kung talaga kumpirmado, sabi ko. Ayun, kumpirmado at sinabi niya tuloy daw. Mm. Ngayon, ang palatandaan ko bro, sabi ko, ano ginagawa ng mga pulis dito? Bakit sobrang dami? Mm. Oo, siyempre. Nag-iisip na ako kung hindi naman sensational case yung kung ordinary lang, sabi ko, bakit sobrang dami ng pulis sa Department of Justice? Pangalawa, nung nakita kong mayroong umikot na taga CNN na sabi ko may media nang bumaba. Hanggang may pumasok na CNN, tapos pangalawa kasi, una kasi dumating CNN pumangalawa yung SMNI. Doon na ako lumapit sa SMNI, kinausap ko, bro, tuloy ba? Basta pinapunta kami sir mukhang pupunta daw. Yun ang ano ko. Pero bro, may panawagan lang ako bro, i-ano ko lang to ha. Go ahead. Ang schedule po natin diyan sa Department of Justice, Quezon City, December 15. December 15 po ang susunod na pagsusumite ng counter affidavit at aasahan po natin na dudumog na naman yung mga dating sina Congressman Franz, sigurado diyan. At asahan po natin dating na naman yung mga mga makakaliwang grupo. So, this time siguro hindi tayo ma-out of number ilalarga ko na. Hapon po yan, mga hapon. Ang pagsusumite po ng counter affidavit. Hindi ko sinasabing darating po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero ibibigay po natin ang ating best na suporta at kaganapan. So magmula ngayon ay araw-araw nating ipanawagan yan December 15 para siyempre pampalakas loob din kay Pangulong Duterte Yes. So bro, sige, go ahead. Kasi may kumalat kasing balita na kahapon como hindi daw makakarating si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at wala daw kinalaman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa anumang people's movement. Uulitin ko po, hindi naman po namin nakakausap ang dating Pangulo. Ito po, voluntary pong pag-suporta bilang pagtanaw ng utang na loob namin sa 6 na taong katahimikan kontra sa droga at kontra sa mga terorista. Nanahimik po ang bansa at muling tumaas po ang dangal at moral ng bawat Pilipino. At saka tama, at saka whether or not darating si Pangulong Duterte o hindi, yun nga, tama, suporta natin doon kay Pangulong Duterte. Hindi naman po ito about kasi wag naman sana yung iba ang dating dahil darating si Pangulong Duterte, tara, hindi naman sana ganun. Hindi hindi to fan or fanatic o it's about the fight for our country. So whether or not darating, it's a fight for mga kababayan natin. So tulong-tulong, malaking bagay yung mga ginawa nyo kahapon dyan sa DOJ. At magmula ngayon mananawagan tayo araw-araw. Brother Dan, ayan, sige, last message. Ang last message ko lang ang panawagan po natin mga kabayan. Again, kami ay pro-government kami, hindi po kami anti-government. Ang panawagan lang po natin yung pong maging maayos po ang ating bansang Pilipinas. At eto nga kung makikita niyo kami, hindi ibig sabihin nasa kalsada tayo at sumasama-sama diyan sa hindi kilos protesta po ang ginagawa po namin. Ito ay bilang tanda po ng pagsuporta lang natin kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uulitin ko lang, bilang pagtataas po niya ng pagiging Pilipino, tumaas po ang moral po natin, bilang Pilipino, at kumpara naman sa nangyayari ngayon, at nakita bro, di ba? Puro bombing na nangyayari, kung ano-ano pang smuggling, bombing, kung ano-ano lang So, ang panawagan ko lang po, sumuporta po tayo, suportahan po natin. Basta po sa tama lang tayo at ang ipaglaban po natin yung nasa tama lang, bro. Ayan, Brother Dan, maraming salamat sa update. Hanggang sa muli. Salamat din po, bro. Salamat. Alright. Okay.